Sa inyong lahat. Mabuting umaga din po, Father. Ngayon po ay Miyerkules sa ikatatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Ang dalawang pagbasa ay tungkol sa batas, utos ng Diyos. Ang unang pagbasa ay galing sa aklat ng Deuteronomio, isa sa unang aklat, isa sa first 5 books of the Bible. Kung tawagin ay Pentateuch. At ang unang pagbasa ay nagpapaalala na yung batas ng Diyos ay dapat daw ay tupdin at ipakita. Tupdin para maipakita. Tupdin at ibahagi. Parang kung pwedeng sabihin natin, lahat ng aral na natututunan natin ay dapat ibahagi sa iba. Lalo na, una at bago sa lahat, sa pamilya. Hindi para sarilinin. It is not for us to keep. Whatever we have learned, we should share it. We should let it known. Hindi lang para itago. Yan ang buod at ng unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Kaya anumang aral natin natutunan, dapat sundin natin upang makita ng iba. At sa pagpapakita sa iba, ibinabahagi natin sa ating kapwa. No? Kaya nga tayo natututo para makita sa atin yung paglago. Kaya kung minsan nang napupulaan tayo, simba ng simba, wala man nababago sa kanyang ugali. Di po ba? Yan ang mga puna sa atin. No? Kaya sana makita din. Makita din naman talaga. No? Simba ng simba, ganyan pa rin ugali niya. Yan. Simba ng simba, wala naman tutunan. Sayang nga naman. No, sayang nga naman. Ipakita naman natin at maibahagi sa ating kapwa. Nga lang, pwede mong sagutin. Simba ng simba, sama ng ugali. Paano kung di nagsisimba? Baka mas masama yung ugali. Buti nagsisimba, masama lang. Kung di nagsisimba, baka mas masama yung ugali. Pero ang punto, ibahagi anuman ang ating natutunan sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Ano? At ang mabuting halimbawa ay hindi lamang pakikipagkaibigan. Ang pamumuhay sa katotohanan, sinasabuhay ang batas at utos ng Diyos. At ang Ebanghelyo naman po ay galing sa Ebanghelyo ni San Mateo. Tungkol din naman sa utos ng Diyos, sa batas ng Diyos. Ang matingkad na tema at aral sa Ebanghelyo is the lasting validity of the laws of God. It has lasting validity. Hindi pwedeng baguhin yan ng ninuman na manatili. Hindi man nagbabago ang utos ng Diyos eh. Kahit nagbabago ang mundo, di ba? Nag-i-evolve. Nagbabago. Maraming pagbabago sa mundo. Pero ang utos ng Diyos, ang batas ng Diyos, hindi man nagbabago. Walang pwede magsabi, iba ng panahon ngayon. Totoo, iba ng panahon ngayon. Pero ang utos ng Diyos ay napapanahon pa rin. Yan ang malinaw. Tatandaan po natin yan. No one can say na iba ng panahon, dapat iba na rin ang utos ng Diyos. No. It has lasting validity. Yan ang pinakabuod, aral ng Ebanghelyo. Kaya nga sinasabi sa Ebanghelyo, di ba ang sabi? Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Magwakas man ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitan bahagi ng kautusan ay hindi mapapawalang bisa at halaga. Yan. Yan ang pinaka-aral. No? Kaya yung mga utos ng Diyos, mula pa nung tinatayang simbahan ito, ang parokya ito, hanggang ngayon, hindi naman po nabago eh. Ganun pa rin. Kaya paulit-ulit ang paalala sa atin. No? Yung 10 utos ng Diyos, hindi man nabago yan. Masama pa rin magnakaw. Masama pa rin magnirang puri. Masama pa rin pumatay.
Masama pa rin ang mag-iapid. Masama pa rin lahat yan. Kasi merong tinatawag na social dimension. Yan. Ang kasalanan, may social dimension yan. Kahit ng personal sin. Yan. Ang bawa, nag-masturbate ka. May social dimension yan. Kasi yung ginawa mo, selfishness. Yan. Kung minsan nakakalimutan natin, wala naman akong agrabyado. Wala naman akong siniraan. Totoo. Pero naging makasarili ka. May epekto yan sa pakikitungo mo. The social dimension of sin. Yan, social dimension. Kaya hindi nagbabago ang utos ng Diyos. Ganun pa rin ang utos ng Diyos. Hindi yan magbabago. The lasting validity. Ang pangmatagalang bisa ng mga aral, utos ng Diyos. Yan. Hindi magbabago. Apagkat yung kasalanan, hindi rin nagbabago. Hindi rin nagbabago. Tingin natin, kaya natin, iba na yung kasalanan. The same old sins committed in different forms. Yan. The same old sins committed in different forms. But they are the same old sins. And the laws of God, it apply because it has lasting validity. No. Kaya ngayon pong Miyerkules, katong linggo, sa panahon ng Kwaresma, patuloy tayong linisin, dalisayin ni Jesus. Magsitayo mo lahat para sa panalangin ng bayan.